Hello guys, welcome back to my YouTube channel, RYLB Koy Bonsai. Guys, i-share ko sa inyo guys yung Prince of Orange ko guys. Last time guys, sinubukan ko yun talaga. Kinakating ko yung ano niya, parang branches ba yun. So, kinakating ko siya. So, ang ginagawa ko, sinubukan ko siyang pinabuhay ko o pinaugat ko sa tubig. Kaya guys, after 1 month, ipakita ko sa inyo guys ano ang nangyari. Di ba guys, ipakita ko sa inyo yung una at ngayon buhay-buhay na siya guys. Kaya masaya ako kasi may i-share na ako sa inyo kung gusto kayo sa mga halaman at sa mga katulad nito yung Prince of Orange na wala kayong lupa. Simple tubig talaga yung kailangan natin, di ba? Kaya sinubukan ko siya, pinabuhay ko siya sa tubig. So, yun ang ginagawa ko guys. Kinakating ko siya, tapos nilagay ko siya sa tubig. So, after 1 month, ito na karami yung ugat niya. So, ito na. Diba? So, klarong-klaro na siya, buhay na talaga. Walang lupa to guys. Clear na clear, walang lupa. Diba? Walang lupa yun. Sinubukan ko yun kasi gusto ko ma-share ko sa inyo kahit wala kayong lupa dyan sa bahay niyo, kasi yung Prince of Orange is maganda pag indoor talaga to, diba? Hindi to siya pwedeng pang outdoor kasi para masisira yung ano niya, yung mga dahon-dahon. Kailangan talaga sa mga medyo hindi mainit o pwede din sa loob ng bahay. Kaya sinubukan ko siya para magaan lang dalhin, kasi yung tubig is madali lang yon, kasi hindi ka na maghanap ng lupa. So ito, klarong-klaro na guys, buhay na yan. Yan o. After 1 month yon. Yan. So yan, buhay na yung Prince of Orange natin. So pwede na natin siyang ilagay sa tamang lalagyan na pwede natin ipang indoor. Kaya guys, yan. Panoorin nyo guys yung mga video ko para makikita ninyo kung paano siya gawin, paano natin siya na success yung ginagawa natin. Yan guys, klarong-klaro na talaga. Yan o. So ito yung Prince of Orange. Oh, yan. Oh. Kasi dito, yung ano niya, orange to. Tapos ano siya, biglang magkulay green. Iwan ko kung anong bakit natawag na Prince of Orange, para hindi ko yun alam, basta sa akin lang, sinubukan ko lang siya na pinabuhay ko siya sa tubig. Kasi marami doon sa mga ibang lugar na walang lupa. Kasi iba sa syudad, magbili pa sila ng lupa para makakatanim ng mga halaman. So ito guys, ang ginagawa ko is try ko, sinubukan ko. So nagawa ko, success yung gawa ko guys, kasi pwede pala siyang mabubuhay sa tubig. Yan guys, so klarong-klaro talaga. Yan o. I-share ko sa inyo yan para kung gusto kayong makakaroon ng ganitong halaman na ilagay nyo sa indoor, sa loob ng bahay nyo, kahit walang lupa. Yan guys, yan. So ipakita ko sa inyo guys yung malalaking Prince of Orange ko, pero yung malaking Prince of Orange ko nandun talaga sa lupa. Kaya guys, ito naman yung ipakita ko sa inyo para kung gusto kayo na ganitong halaman, pwede na ka magtanim sa tubig. Pabubuhayin natin sa tubig. Tara. Yan guys, ito yung pang-indoor ko. Yan guys. So yan, ipakita ko sa inyo guys yung mother plant niya. Yan. Ito guys yung mother plant niya. Yan, yung Prince of Orange. Kaya yon, so nakabaon siya sa lupa. Lupa yung pinapabuhay ko. So hindi sa tubig. Kaya yon. Kaya pala kapag may ganito kayong halaman, kahit pala wala sa lupa, kahit pala sa tubig, mabubuhay siya. So ito yung mother plant niya. Yan. Yan, pakita ko sa inyo yan. Kaya yan o. Yan guys. Pwede mo siyang i-indoor. Pwede mo siyang pabuhayin sa tubig. Kaya guys, ano pang gagawin ninyo? Tara. Samahan ninyo ako para marami pa kayo makikita kung anong gagawin ko. Tara guys. Yan guys, ito yung isang
Prince of Orange ko guys. Yan. Nasa indoor na siya sa loob ng bahay ko. Yan guys, so yan. So pero nakabaon pa rin siya sa lupa. So ganyan. Ganyan, lupa pa rin. Yan. Yung isa naman yung ipakita ko sa inyo ngayon kung paano natin siya ilagay sa tubig para mabubuhay siya talaga sa tubig. Tara guys, samahan nyo pa rin ako para enjoy naman yung pagpanood nyo. Kaya kung gusto kayong magganito, gagaya kayo, tingnan nyo lang yung video ko hanggang sa dulo. Tara guys. Yan guys, yan ipakita ko sa inyo. So mga ganyang bagay guys, dapat linisan natin yan. Kukunin natin yung mga ugat. So para makasya dyan sa glass natin. So kuha tayo ng gunting. Ayan, kakatin natin yung malaking ugat. Kasi yung malaking ugat guys, yun ang lumang ugat, yung dati na nilagay ko doon sa tubig. So yan, kunin natin yan para makasya siya kasi yung ano ko, yung glass ko talaga maliit lang. Kaya pasensya nyo guys, pero mabubuhay yan kasi may tubig na siya. Yan, cutting natin yan. Kaya parang matigas. Kuha tayo ng cutter. Yan, ito guys yung cutter para mabilis. So yan guys. So yung mga mataas at saka lumang ugat, kukunin natin yan para makasya dyan sa glass natin. Kaya guys, panoorin nyo guys ng mabuti para kung kayo ang gustong gumawa ng ganitong klaseng halaman na sa tubig nyo siya itanim. Kasi maganda to guys na halaman. Yan guys. So guys, okay na yan, 'di ba? Nalagay na natin sa maliit natin na parang glass. So may tubig siya. So madali lang natin gawin 'yan. So para maganda naman, lilinisan naman natin yung dahon. Tara. So yan na guys, yung ginagawa natin, 'di ba? Okay na yung ginagawa natin guys, tapos na siya. Oh. Maganda pala dito guys kapag may isda kayo o goldfish. So ito, maganda pala. Lalagyan ng goldfish para may makakain-kain ng mga lumot-lumot sa mga ugat sa ilalim ng tubig. So
Kung gusto ninyong gawin yan, gawin nyo na kasi maganda talaga. Yan, ito na guys, oh. So pwede nyo na siyang ipangloob ng bahay o sa table kasi parang plastic din yun. Kaya guys, pasensyahan nyo muna yung lalagyan ko na medyo madumi-dumi kasi nagagamit ko na dati yon sa sa coconut bonsai ko. Hindi man ako nakabili ng bago, so ito lang yung nagamit ko muna, so magpasensyahan muna kayo. Pero guys, kapag ang importante dyan, yung ginagawa natin is buhay siya. So pwede kayong gawin yung ganito at lalagyan nyo ng isda, yung goldfish pala. Yan. So ito na yung ano natin, ha. Buhay na yan. Ito na yung forma niya. Yan. Forma na yan talaga. Parang plastic yan. So pwede mo na siyang ipang lagay sa table o sa mga opisina ninyo. Kasi maganda. Huwag nyo guys, hindi yan lumalaki yung dahon. Hindi katulad sa nakabaon sa lupa. Para siyang nabubunsay. Hindi siya kasi yung lupa, yun ang nagbigay ng protein o sustansya sa kanya na paano siya lumalaki. So ito, yung dahon niya medyo hindi lumalaki kasi hindi siya nakakain ng lupa. Kulang. Pero maganda siya tingnan kasi maliit yung dahon niya, diba? Maliit lang. Pang indoor talaga, panglagay talaga sa misa. Kaya maganda to. Ang share ko na sa inyo. So gagawin na ninyo yung gusto nyo para makita nyo naman yung paano yung resulta. Yan guys, okay na yan guys. Maraming salamat po pala sa pagpanood sa mga video ko. Kaya huwag nyo talagang magpatagal-tagal pa. Gawin nyo na kung may ganito kayo kasi maganda to. Yan Yan guys, maraming salamat po pala. Yan. God bless all.